Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tinututukan mismo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isinasagawang pagbuo ng 2026 National Budget. Ito ang sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman at tiniyak na mula umpisa hanggang BICAM deliberations ay handang makialam ang Pangulo upang masiguro na tanging mga shovel-ready o handang ipatupad na proyekto lamang ang mapopondohan. Target ng gobyerno ang halos 7 trilyong pisong pondo para sa fiscal year 2026 alinsunod sa medium-term fiscal framework. Samantala, nakatakdang magpulong ang Development Budget Coordination Committee sa Mayo 26 ngayong 2025 para isapinal ang budget ceiling batay sa revenue projections ng Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Ipinaliwanag ng DBM ang paggamit ng two-tier budgeting approach kung saan ang Tier 1 ay para sa regular na gastos at Tier 2 para sa mga bagong proyekto na kailangan ng dagdag na pondo. Ayon pa kay Pangandaman, malaking bahagi ng paglago ng ekonomiya ngayong taon ay bunga ng epektibong paggamit ng pambansang pondo na umabot sa halos 18% ang kontribusyon sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 1 milyong sako ng milled rice handa na para maibaba sa Kadiwa stores. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na siguruhin ang abot-kayang bigas para sa mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang abot-kayang bigas para sa mga Pilipino, inanunsyo ng Department of Agriculture na handa na ang 1 milyong sako ng milled rice upang ibaba sa mga Kadiwa store. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang shipment mula sa Mindoro ay nakarating na sa Cebu, habang ang Bohol inaasahan na ngayong linggo rin matatanggap ang kanilang supply.
Ayon sa kalihim, nasa 37 LGU na sa Cebu ang nakikibahagi sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, kung saan nasa 12,000 sako na ang nabenta ng gobyerno. Ang Kadiwa stores naman na nagsimula na ng bentahan ng mas murang bigas, nasa 34 na at target pang iakyat sa 55 hanggang sa susunod na buwan. Kaugnay nito, nilinaw ng opisyal na ang mga bigas na ibinebenta ay bahagi ng buffer stock ng National Food Authority na binili sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Sa kasalukuyan, wala pa anyang ibang additional na pondo na ginagastos ng gobyerno para sa logistic cost ng programa. Target ng Marcos administration, maserbisyohan ng nasa 15 milyong pamilyang Pilipino o 60 milyong Pilipino hanggang sa taong 2028. Ngayon is yung election na hold nga tayo sa election ng sayang aho yun 10 days. Then ngayon may mga nanalo, may natalo. At of course, like sa Cebu, there's still a question kung itutuloy ba ng bagong gobernador yung programa o hindi. Sa Bohol naman, yun ang mukhang susunod na pupuntahan natin at pina-finalize na yung schedule tsaka yung stocks na meron na doon at magla-launch sa Cebu, Southern Leyte, and others, no? Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang Department of Agriculture o DA na mahalaga ang pagtatakda ng floor price para sa pagbili ng palay para magpatuloy ang interes ng mga magsasaka sa pagtatanim. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa pamamagitan nito masisiguro na mabibili sa tamang presyo ang ani ng mga magsasaka. Anya, ang pinag-aaralang floor price ay hindi lamang para sa National Food Authority o NFA, kundi saklaw din ang buying price ng mga negosyante. Sinabi rin ni De Mesa na pinag-aaralan ng kagawaran ang mga legal na hakbang sa ilalim ng Price Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at iba pang umiiral na batas para maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mapagsamantalang negosyante. Una nang tinukoy ng DA na may 32 lugar sa Luzon at Mindanao kung saan umiiral ang mababang buying price ng mga traders sa palay na bumagsak sa mas mababa pa sa 15 piso kada kilo. Bukod sa pag-aaral sa floor price, tiniyak ng DA na bibigyang prioridad ang mga lugar na may pinakamababang buying price ng palay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ani ng palay, pinakamataas noong 2023 at 2024 sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kung saan binanggit din niya na resulta ito ng sunod na konstruksyon ng irrigation projects sa gitna ng target na mapalakas ang produksyon ng palay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakapagtala ang bansa ng pinakamaraming ani ng palay noong 2023 at nalampasan pa nga ng sumunod na taon. Bunga na din niya ito ng mga sunod-sunod na konstruksyon ng irrigation projects sa gitna ng target na mapalakas ang produksyon ng palay at maging sapat ang supply ng bigas. Bukod niya sa mga dam na naitayo ay naririyan din ang maraming pinamigay na makinarya sa mga magsasaka. Ganun pa man, ang nangyari, sabi ng Pangulo, ay may mga opisyal ng pamahalaan na na-spoil at ang ginawa ay import lang ng import. Ang pagangkat, sabi ni Pangulong Marcos, ay naisakatuparan sa legal at sa illegal na pamamaraan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaisa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na isantabi na ang politika at tutukan ang pagbibigay serbisyo lalo sa mga nangangailangang sektor. Sa isang pahayag, siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na handang tumugon ang buong kagawaran sa panawagan ng Pangulo. Tinukoy ni Gatchalian ang nasa higit 3 milyong stockpile ng family food packs ng DSWD na pinakamataas sa kasaysayan ng kagawaran. Patunay lamang anya ito ng walang kapagurang dedikasyon ng DSWD sa kahandaan laban sa mga sakuna alinsunod sa panawagan ng Pangulo na gawin sa lahat ng lugar ang tugon ng gobyerno sa mga kalamidad. Nakahanda rin ang iba't iba pang programa ng DSWD kabilang ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Walang Gutom Program, at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na pangunahing tumutugon sa mga may hirap. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga senador, pabor sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pagkakaisa at pagsasantabi sa awayan sa politika. Gayunman, sinabi ng mga mambabatas na tuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bilang pagsunod sa konstitusyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sang-ayon namang senador sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkakaisa na ng bansa at pagsasantabi ng awayan sa politika. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, dasal niya ang pagkakasundo ng dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Giniit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang panawagang pagkakaisa at pagiging bukas ni Pangulong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte ay pinakamainam na magagawa ng punong ehekutibo bilang ama ng ating bansa. Si Senador G.V. Ejercito, bagamat hindi tiyak kung kayang maisakatuparan ngayon ang reconciliation sa pagitan ng dalawang panig, ay umaasa at nagdadasal pa ring magkakaroon dito ng positive development. Samantala, nagkakaisa naman ang mga senador sa pagsasabing tungkulin ng Senado na tugunan pa rin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bilang nakarating na ito sa kanilang kapulungan. Anila, isa itong proseso at tungkulin na itinatakda ng konstitusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling ipinamalas ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika ang galing sa estratehiya sa sandaling mapasabak sa digmaan. Ito ay makaraang isagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM, ang ika-6 na bilateral maritime cooperative activity sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro. Lumahok sa panig ng Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Domingo Delwana mula sa Philippine Navy at BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Kasama rin ang AW-109 helicopter ng Philippine Navy at Sokol helicopter at Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Samantala, lumahok naman sa panig ng Amerika ang US Coast Guard Cutter Stratton o WMSL 752 at US Navy P-88 Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Sa nasabing aktibidad, pinaigting pa ng dalawang puwersa ang kapabilidad sa surveillance, interoperability at operational coordination. Ipinagmalaki pa ng AFP na ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na kasama sa pagsasanay ang mga Coast Guard ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pilipinas nagsisilbing modelo ng ibang mga bansa sa paglaban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, hinahangaan ng ibang bansa tulad ng Cambodia, Thailand at Malaysia ang pamahalaan ng Pilipinas sa ginawang malawakang pagtugon nito laban sa POGO. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Hinahangaan ng ibang mga bansa ang Pilipinas sa usapin ng pagiging seryoso ng gobyerno nito sa pagtuldok sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na dapat ipagmalaki ng bansa ang tuluyang pagtuldok sa POGO alinsunod sa inilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag na opisyal, hindi kasi ganito katindi ang aksyon ng ibang bansa upang mapahinto ang POGO sa kanilang nasasakupan. Bilibaan niya ang ibang bansa tulad ng Cambodia, Thailand at Malaysia sa ginawang malawakang pagtugon ng Philippine government sa POGO. Katunayan, nagpupuntaan niya ang mga kinatawan ng mga bansang ito sa Pilipinas upang personal na alamin kung ano ang ginawa sa mga dating POGO at mga POGO sites na naipasara. Bukod pa niya ito sa pagresolba ng bansa sa mga insidente ng money laundering mula sa POGO. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nabistong scam hub sa Cebu, iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kaugnay nito, makikipagtulungan ang DICT sa Philippine National Police, Cybercrime Group at National Bureau of Investigation upang agad matunton ang lokasyon, operasyon at upang mapanagot ang mga nasa likod ng nasabing scam. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nagkasana ng investigasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa nabistong scam hub sa Cebu ng isang scam-busting content creator. Sa viral na ngayong content ng YouTuber na may username na MWRN, idinitalye ang operasyon ng isang international scam hub na nakabase sa Cebu at nanloloko ng mga foreigners sa pamagitan ng investment scam. Ayon kay DICT spokesperson Asik Aboy Paraiso, makikipagtulungan sila sa PNP Cybercrime Group at NBI para agad na matunton ang lokasyon, operasyon at mga nasa likod ng scam hub at sila ay mapanagot. The investigation of MRWN has provided good leads, and in fact we have several persons of interest already that we would pursue our investigation, and hopefully we would get we can attribute certain crimes with them, and we would get their locations and apprehend them. Kasunod nito ay maging ang operasyon ng mga scam hub na posibleng nagkukunwaring business process outsourcing companies ay babantayan na rin ng DICT. Hiniling naman ng ahensya ang digital bayanihan o pakikiisa ng scam busting community at ng pribadong sektor para tuluyan ng masawata ang mga scammer. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nasa 16,000 na mga guro kukunin ng Department of Education o DepEd bago magbukas ang klase ngayong taon. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Department of Budget and Management ang mga bagong posisyon sa pagtuturo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Nakatakdang kumuha ng 16,000 na mga bagong guro ang Department of Education o DepEd sa buong bansa bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management ang mga bagong teaching positions. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng inisyatibo na mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapagaan ang mga pasanin ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang mga bagong guro ay ilalagay sa kindergarten, elementary at junior at senior high school. Bukod dito, maglalabas din ang DBM ng 10,000 posisyon para naman sa Administrative Officer 2 upang mabawasan ang non-teaching tasks ng mga guro. Nagpasalamat naman si Education Secretary Sani Angara sa mabilis na aksyon ng Pangulo at ng DBM upang matiyak na may sapat na guro sa pagbubukas ng klase.
Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga evacuation centers sa buong bansa iniinspeksyon ng pamahalaan bilang paghahanda sa tag-ulan. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo, iniinspeksyon na ang mga evacuation center upang alamin kung mayroong kailangang kumpunihin sa mga gusali. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense sa rainy season upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo na iniinspeksyonan nila ang mga evacuation center upang alamin kung mayroong kailangang kumpanihin sa mga gusali. Nakapagsagawa na rin anya sila ng command conference para sa inventaryo ng mga kagamitan ng tanggapan. Sabi ng opisyal, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga provincial, municipal at barangay disaster risk reduction management upang malaman ang kinakailangang suporta ng mga ito. Binanggit rin ng opisyal ang pag-harmonize o pagtutugma ng contingency plan para sa pagpapaigting pa ng partisipasyon ng pribadong sektor at bawat LGU sa pagtugon sa panahon ng sakuna. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senior official ng Armed Forces of the Philippines o AFP, kinastigo dahil sa misconduct sa dalawang junior officer nito. Binigyang diin ng AFP na tinututukan ng sandatahang lakas ang anumang reklamong inihahain laban sa kanilang mga opisyal. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na kanilang siniseryoso ang anumang reklamo laban sa kanilang mga opisyal o miyembro na sumisira sa kanilang disiplinang militar. Ito ay kasunod na rin ng reklamo ng dalawang junior officers laban sa kanilang senior official dahil sa umunoy misconduct. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, gumugulong na ang kanilang internal investigation upang maitaguyod ang matibay na ebidensya na siya kailangan para sa mga legal na hakbang. Kasalukuyan na anyang sinibak ang inirereklamong opisyal habang nagpapatuloy ang investigasyon hanggang sa formal na maisampa ang reklamo na siyang ilalatag naman sa General Court Martial. Kasunod dito, sinabi ni Trinidad na makaasa ang mga complainant na protektado ang kanilang karapatan at ilalayo sila mula sa anumang uri ng pananakot. Nananatili ang pangako ng AFP para sa due process, transparency at accountability sa ilalim ng military justice system. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagsuporta sa mga refugee sa bansa, pinagtibay ng Department of Justice. Ang pahayag ay ginawa ng kagawaran kasabay ng nalalapit na pagdiriwang ng World Refugee Day sa susunod na buwan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Bilang paghahanda sa pagdiriwang sa Hunyo 20 ng ikalawang taon ng National Refugee Day sa bansa, ipinahayag ng Department of Justice ang matatag na suporta sa mga refugee, asylum seeker at mga stateless person na naninirahan sa Pilipinas. Sa temang Strengthening Spaces of Resilience and Hope, tampo ang iba't ibang aktibidad gaya ng Refugee Film Festival, Solidarity Football Match, PhilSys Registration Day at National Refugee Conference na layong isulong ang integrasyon at pagkalinga sa mga displaced communities. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, ang pagtulong sa mga refugee ay hindi lamang tungkulin ng batas kundi utos ng konsensya. Sinabi naman ng UNHCR Philippines na kinikilala nito ang Pilipinas bilang huwaran sa pagtupad ng pangakong makapagbigay ng ligtas, dignified at inklusibong komunidad para sa mga naapektuhan ng sapilitang paglikas. Inlatag ang National Refugee Day sa bisa ng Proclamation No. 265 noong 2023 bilang pagkilala sa mga makataong tradisyon ng Pilipinas sa pagbubukas ng pinto sa mga nangangailangan ng tahanan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Department of Agrarian Reform o DAR, suportado ang renewal ng Tanaw de Rizal bilang ecotourism at environmental hub. Matatandaan na nakipagtulungan ng DAR sa local at national partners nito upang maging matagumpay ang Convergence Area Development Plan para sa Tanaw de Rizal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Tiniyak ng Department of Agrarian Reform ang suporta nito para sa Tanaw de Rizal, isang kilalang ecotourism at environmental conservation site sa bayan ng Rizal sa Laguna. Sa pagtatapos ng Convergence Area Development Plan ngayong taong 2025, nakikiisa ang DAR sa local at national partners na ipagpatuloy ang programa at tagumpay nito. Isa sa mga mahalagang kontribusyon ng DAR ay ang Community Managed Potable Water, Sanitation at Hygiene Project. Ang Tanaw de Rizal ay patunay na matagumpay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa sa pangalaga ng kalikasan, mga hayop at pagtataguyod ng kabuhayan. Ayon kay Dr. Aldwin Somagi Sobiano, ang Municipal Agriculturist at Pansamantalang Tourism Officer, ang mga pangunahing benepisyo at kalamangan sa kapaligiran sa Tanaw de Rizal ay ang watershed conservation, protection sa kagubatan, pagpapanatili ng wildlife at food security. Aniya, formal nang inihain ng lokal na pamahalaan ng Rizal ang panukalang muling pagpapatupad ng CADP. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Eco-Waste Coalition patuloy na nakabantay sa mga basura ng nagdaang eleksyon. Matatandaan na kasama ang Eco-Waste Coalition sa pag-iinspeksyon ng Commission on Elections o COMELEC sa toneladang campaign materials na nakatambak sa Quezon City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Manuel Francisco ng Radio Magazine. Nakiisa ang Eco-Waste Coalition sa isinagawang inspeksyon ng Commission on Elections sa toneladang tambak ng campaign materials na nasa Payatas Controlled Disposal Facility sa Quezon City. Kasama ang COMELEC Task Force Baklas, mga kinatawan ng Quezon City Government at iba pang organisasyon. Nilalayo ng inspeksyon na i-assess ang tinatayang mahigit sa 10 toneladang campaign tarpaulins na binaklas sa iba't ibang panig ng Metro Manila matapos ang midterm elections. Patuloy naman ang panawagan ng Eco-Waste para sa pangmatagalang solusyon tungo sa mas responsable at makakalikasang halalan sa bansa. Samantala, ibinahagi naman ng QCLGU ang isinasagawang pag-upcycle ng mga nakolektang tarpaulins upang gawing fashionable bags sa ilalim ng kanilang Vote to Tote program na nagbibigay kabuhayan din para sa mga persons deprived of liberty. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 26 na bagong scholars ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 binigyan ng pagkilala. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Binidbir ya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 iray duamplo tan animiran balon scholar jad dalam ya Fisheries Scholarship Program o FSP. Personal niya ang ituntun at impangiter ya pakabidbiran na sari balon scholar si BIFAR Region 1 Regional Director Rosario Sigundina Gaerlan. Niyarum ni sari didirato ya BIFAR kay iba so balon scholar tan sari atatang da at non-permamet ya sipanan ya pakabirbir na sari estudyante ya kabyangan la na FSP. Jad amin nga bilang taluran estudyante manlalapud Pangasinan so akabilang jad Fisheries Industry Leaders Grant Component ya programa taluran estudyante met ya manlalapud Ilocos Sur so akabilang jad Indigenous Cultural Communities and Indigenous People Component nilikod edsaya jad silong ya Fisherfolk Children Education Grant Component ya parehon programa duara so taga Ilocos Norte tan wala ni karuman ya 12 estudyante ya taga Pangasinan. Kiibad sari suportan na ala dari estudyante so monthly stipend, practicum support, book allowance, tan graduation support. Malalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. 11 sa 36 na kababaihang kandidato sa Mountain Province, wagi sa lokal na posisyon nitong nagdaang eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Iti kabuglan ang nasurok tanlo gasot a kandidato para iti nagduduma a posisyon iti Mountain Province. Iti kalkalpas ang national ken local elections 36 ket bababai. Manipod iti nasaw a bilang 10 ket maysa ti babae ang nangabak iti nagduduma a lokal nga posisyon. Karaman kadagiti nangabak ti dua a miyembro ti sangguni ang palalawigan a pakairamanan the Attorney Janice Barillo ken retired DepEd Mountain Province Schools Division Superintendent Sally Ulalim. Sa Jai Munisipyo ti Besao, 3 ti babae ang nabutusan ni Vice Mayor Elizabeth Buyagan ken 2 nga konsehal. Itimat sagada, 2 ti babae ang nangabak kas miyembro ti Sangguniang Bayan. Bayat asagay sa babae ang nagbalin kas miyembro ti Sangguniang Bayan iti Bontoc na Tonin Paracelis ken Tadjan. Iti social media post na inbaga ni SP member-elect Sally Ulalim apanggap na nga italo ti boses wenno pakasiknan dagiti babae iti probinsya. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Bontoc, Donna Kawis Balyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Lungsod ng Tabuk mapapasama sa isang Smart and Sustainable Community Project. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Karaman ti siyudad nga Tabuk iti Smart and Sustainable Community Project. Ititin pa kamo ni City Information Officer Aurora Amilig kas point person iti gakat nga Tabuk Smart City. Indanon na iti nagbaling nga resulta iti na patungpaling SSCP meeting nga nagkaisaan iti CPIO Tabuk, KSU, DICT Kalinga, DILG, Globe Telecom kan DOST Kalinga. En pakamo na milig ay iti panagbaling Smart City ti syudad, kasapulan nagiti kabaruan na teknolohiya para iti naparpardas nga komunikasyon, coordination, kastamot iti innovation. Kadag ito isigon pa ikankwana iti partikular nga concern ti syudad nga Tabuk kat Smart Agriculture, kapo iti potensyal dagiti manalon a makatulong babaan ti technological support. Kabayatan na pa'y iti Smart and Sustainable Community Project indanon dagiti concerned agencies noon nyamot. Iti priority projects with the programs da may naik iti technology transfer wano linkages for development. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin ag ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mga sundalo na nakadestino sa West Philippine Sea, ginawaran ng medalya ng Western Naval Command. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Inggawaran ni Bronze Cross Medal ang mga sundalo iyang BRP Sierra Madre nga nadestino sa Ayungin Shoal. Inggawad ang medalya sa kanilang pagbabalik sa mainland ang Palawan nga pinanguluhan ni Western Naval Commander Commodore Vincent Sibala. Batay sa pamunuan ni ang Western Naval Command, ang medalya ay ingtaw bilang pagkilala sa kagitingan igdedikasyon ni mga sundalo nga nanindigan sa pagbabantay ang ating soberanya. Ingtaw da ang Military Merit Medal ang mga miyembro iyang Rory Mission Team mula sa Western Naval Command tungod sa importanteng misyon sa West Philippine Sea. Nakabalik nga ligtas sa lungsod ang mga sundalo sakay ng Philippine chartered vessel nga MV Lapu-Lapu na agsagawa ang rotation and resupply mission sa West Philippine Sea dading Mayo. Agalindigi sa Puerto Princesa, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian mula dyan sa Palawan. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Northwest Samar State University. Tinututukan ng pagpapalakas ng kaalaman sa intellectual property ng mga local innovators at micro, small and medium enterprises sa Calbayog City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gintutukan sa Northwest Samar State University o NWSSU ang pagparigon san kinaadman sa mga local innovator ngan micro, small and medium enterprises o MSMEs bahin san intellectual property, pinaagi san IP Activity Right Shop, Patent Search and Drafting 2025 for MSMEs nga gindumara sa naglabay nga semana. Durante sa nasabing nga aktibidad, ginidukaran mga partisipante kung paanano
ngano mapapanalipdan an ira mga orihinal nga ideya ngan matagan san legal nga proteksyon an mga imbensyon. Pitad ini san NWSSU nga makaghatag san kusog sa lokal nga pagnegosyo, pagsaliksik ngan pag-uswag san teknolohiya. Ginpanguluhan an higayon san Innovation Office o pod ang mga eksperto tikang sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL nga nagtutdo san patent search, claim drafting ngan technical nga pagsurat. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Suzette mula dyan sa Kalbayog at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Isang octogenarian sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, nakatanggap ng cash gift mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC o NCSC. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Usa ka octogenarian dito sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur ang nakadawat og cash gift gikan sa gobyerno. Atol kini sa gipaygayon nga octogenarian and nonagenarian cash gift distribution nga gipaygayon sa Oscar Center, Barangay Poblasyon, sakop sa mong syudad. Ang maong octogenarian mao si Lola Maximina Capoy, 80 anyos og residente sa Barangay San Jose, syudad sa Bislig. Gipangunahan nila National Commission of Senior Citizens kun NCSC Cluster 8 Regional Office 13 Rafael Ochabo, PDO 3 og Tito John Erwin Cero, PDO 3 ang personal nga pagtunol sa maong cash gift. Gawas kanila anaw sabang presensya ni Mr. Harold Celestial, ang OIC OSCA head sa Bislig City. Nasairan nga ilawom sa Expanded Centenarian Act of 2016 kadto mga senior citizen nga nag-edad og 80 ngadto sa 89 anyos o mga octogenarians og 90 ngadto sa 99 anyos o mga nonagenarians ang paghatagan og cash gift isip pag-ila sa ilang natunol nga kontribusyon ngadto sa ilang pamilya o sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo, Coast Guard Station, Western Sulu. Magsasagawa ng Maritime Response Training sa mga coastal na barangay ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Magpaon magbalik sina Coastal Barangay Maritime Response Training inday nga Coast Guard Station Western Sulu atau CGSWS ha Barangay Malimbaya Indanan Sulu hadlaw istin dumatungini pitsa kawan tagunom sina bulan May hataon yan. Bahagi ini banga duunon kan Commander Al-Hafiz Sabi sina Coast Guard Station Western Sulu si mga pagkainakon nila hasupaya mapaswong iningat panghati si mga rakyat hakauman hapag sambag hawakto sin emergency atau mga aramhala. Hisuno nila banga doonon in barangay Sunuan, aming pangdaig barangay sina Malimbaya. Banga tumtumon, nakaw na nagapapanaw, iyan na sa Butupis, sina Sibo Pag-anad, Hasimman Porta Beach, Sitio Tanjong Barangay Kadyatian, aming kawakanda isab, ha municipality sina Indanan. Dahing ha RP Holo, Fatma Adligino para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Jolo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz pagkatapos po ng ilang mga paalala. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Nanatiling kumpiyansa ang HSBC Philippines sa magandang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas buwat sa pagiging isa nito sa fastest growing economies sa Asia. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni HSBC Philippines Head of International Wealth and Premier Pramoth Rajendran na bagaman sumampa lamang sa 5.4% ang gross domestic product o GDP ng Pinas sa unang quarter ng 2025, kaya pa rin anyang maabot ng bansa ang 5.6% full-year growth. Kung ikukumpara kasi anya ito sa karamihan sa Asian markets, isa pa rin ang Pilipinas sa may mabilis na paglago sa rehiyon. Pinunturo rin nito ang malaking bentahe ng pagkakaroon ng mataas na consumption at demographic dividends ng bansa na siyang ipinamumukod tangin nito sa pagpapalago ng ekonomiya. Bukod dito, inaasahan din anya ng HSBC Philippines ang pagtaas pa ng bilang ng middle class sa Pinas, gayon din ang inaasahang pagdoble ng bilang ng mga adult na may pinanghahawakang assets pagdating ng 2030. Dahil sa mga nasabing projection, optimistiko rin sila sa growth prospects ng kanilang kumpanya sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakapulong kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI ang Japanese firm na Pan-Pacific International Holdings Corporation o PPIH sa layong expansion nito sa access sa Philippine products. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na sumentro ang talakayan sa pagpapalawig ng sourcing ng Philippine products para mapasama sa global store network ng PPIH, partikular sa Japan, Estados Unidos at iba pang Asian markets. Ipinahayag din
nila ng Japanese firm ang masidhing interest nito sa pagpapalakas pa sa visibility ng Filipino-made goods sa kanilang retail ecosystem. Partikular ding tinukoy ng PPIH ang interest nito sa direktang makakonekta sa mas marami pang Philippine exporters at manufacturers para sa mas pinadaling access sa mga bago at trending na produkto. Ang PPIH ang nasa likod ng mga kilalang Japanese retail powerhouse na Don Quijote at Don Donki store chains. Kasabay ng mga natalakay, sinabi rin ng DTI na nananatiling long-term consideration ng PPIH ang pagbubukas ng Donki store sa Pilipinas. Ikinalugod naman ni DTI Secretary Cristina Roque ang mga bagong oportunidad na dala ng pakikipagpulong sa PPIH at sinabing ang mga ganitong engagement ay nagbibigay diin sa kanilang dedikasyong makalikha ng mga bagong market avenue para sa Filipino enterprises. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Simula 2023 ay aabot na sa 134.4 million pesos na halaga ng uncertified at potentially dangerous na mga electrical at electronic products ang nasasabat ng pamahalaan. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, karamihan sa mga nakumpiska ay binubuo ng humigit 300,000 units ng lighting equipment, wiring cables and devices, consumer electronics at household appliances. Nasabat ang mga ito dahil sa kawalan ng mandatory Philippine Standard Quality o Safety Mark, gayon din ng Import Commodity Clearance o ICC stickers. Kasabay ng ulat, muling hinikayat ni DTI Secretary Cristina Roque ang publiko at industry stakeholders na laging iprioridad ang kaligtasan sa pagpili at pagbili ng electrical at electronic goods. Bilang isa sa mandato ng kagawaran, kasalukuyang pinalalakas pa ng DTI ang monitoring sa consumer products at implementasyon ng mga mahahalagang regulasyon gaya ng Consumer Act of the Philippines, Price Act at Product Standards Law. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumago ng lampas sa 7% ang kabuang assets ng Philippine banking sector noong Marso. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, hanggang nitong katapusan ng Marso ay sumampa sa 27.64 trillion pesos ang total assets ng banking sector, 7.7% mas mataas kung ikukumpara sa 25.65 trillion pesos na halaga noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang patuloy na paglago sa total assets ng banking sector ay bunga ng lumalagong loans at investments, gayon din ng bank deposits na siyang tumutulong sa pagpondo ng mga pautang at pamumuhunan. Dagdag pa ni Ricafort na anumang karagdagang rate cuts ng Federal Reserve at ng BSP ay nangangahulugang mas maraming trading at iba pang investment gains para sa mga bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanawagan ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa Department of Agriculture o DA na tutukan ang malaking agwat sa presyo ng manok sa farm gate at sa pamilihan. Ito ay kasunod na rin ng pagpapatupad ng Pilipinas ng import ban sa manok mula Brazil dahil sa animal health concerns. Batay sa monitoring ng SINAG, nananatiling mababa ang presyo ng manok sa farm gate na nasa 90 pesos hanggang 120 pesos kada kilo, habang ang presyo nito sa mga pamilihan ay umaabot ng 200 pesos hanggang 250 pesos kada kilo, malayo sa dapat na presyo na naglalaro lamang sa 180 pesos hanggang 185 pesos kada kilo. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Kainglet, may umiiral na distorted pricing na hindi nakabubuti sa mga mamimili. Dagdag pa ni Kainglet, sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng baboy dahil sa African Swine Fever o ASF, dapat ay manok ang nagiging pangunahing alternatibo ng mga consumer, ngunit
hindi ito nangyayari dahil sa mataas pa ring presyo ng manok sa merkado. Nagbabala rin ang grupo laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng processed foods tulad ng hotdog, chicken nuggets at mga dilatang produkto na may sangkap na manok o mechanically deboned meat. Sa gitna nito, hirit ng sinag ang mas malawak na suporta sa local poultry production. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ng kalipunan ng mga mainit na sports balita na ihatid nila yung magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakuha ng Mapua University ang isang pwesto sa Final Four pagkarang dispatchahin ang San Sebastian College Recoletos 25-18, 25-22 at 25-21 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong Martes. Dahil sa panalo, nananatili pa ding nasa tuktok ng team standings ang Cardinals, tangan ang 14-2 record at pasok na sa semifinals. At dahil 2 laban na lang ang nalalabi sa kanilang asignatura sa elimination round kontra Benilde at Letran, malaki ang tsansa na makuha ng Cardinals ang top spot at ang twice-to-beat bonus. Pinangunahan ni veteran outside spiker Barbie San Andres ang Cardinals sa nalikom nitong 18 puntos galing sa 16 na attacks at 2 service ace habang nakakuha ito ng tulong mula kay RJ Ramos na nagtapos ng may 14 na markers kasama pa ang 7 excellent digs at 8 excellent receptions. Nakagawa naman ng 12 puntos si Kyle Villamor sa panig ng San Sebastian habang nagdagdag si Joshua Espenida ng 10 markers. Sa isa pang laban, nalimitahan ng San Beda University ang opensa ng Jose Rizal University patungo sa 25-16, 25-23 at 25-23 panalo para mapanatiling buhay ang kanilang layunin na makapasok ng Final Four. Napigilan ng Red Spikers ang leading scorer ng Heavy Bombers na si Harry Okay sa 8 puntos para mapaganda ang kanilang record sa 9-7 habang bagsak sa 3-13 ang JRU. Maganda ang ipinakita ni Axel Van Book para sa San Beda kung saan nanguna ito sa scoring na may 15 puntos
kasama pa ang 12 excellent receptions habang nag-ambag sina Henry Bakil at Ralpha Cabalsa ng 10 at 8 puntos ayon sa pagkakasunod. Kailangang mapanalo ng San Beda ang kanilang dalawang natitirang laban sa eliminations kontra Emilio Aguinaldo College at University of Perpetual Help System Delta para magkaroon ng pagkakataon na makapasok ng Final Four. Sa kabilang panig, makakalaban pa ng JRU ang Perpetual at Colegio de San Juan de Letran bago tapusin ang kanilang kampanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa panig naman ng women's volleyball, muling nagpakita ng kanyang galing si Frean Garcia para dalhin ang Mapua University sa 25-16, 25-16 at 25-21 panalo laban sa San Sebastian College Recoletos sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center nitong Martes. Nakapagrehistro ang sophomore standout na si Garcia ng 21 puntos galing sa 17 attacks, 2 blocks at 2 service aces habang nagposte si Raisa Ricablanca ng 14 na markers para lumapit sa inaasam na Final Four spot tangan ang 11-5 baraha. Dahil sa talo, formal lang na maalam ang Lady Stags kung saan dumulas sila sa 7-9 record. Sa isa pang laban, inulit ng Jose Rizal University ang kanilang panalo laban sa San Beda University 25-19, 25-22 at 25-21 para kunin ang kanilang unang panalo sa second round at ikalawa sa kabuuan. Nakobra ng Lady Bombers ang panalo dahil sa impresibong performance ni Nicole Diala at mga matatangkad na players na sina Patricia Del Pilar at Kring Batara. Nanguna si Diala sa opensa sa nalikom nitong 15 puntos kasama pa ang 11 excellent digs at 4 na excellent receptions. Nakakuha naman ng 13 puntos si Del Pilar habang nakagawa ng 11 puntos si Batara. Dahil sa panalo, naging 2-14 ang record ng Heavy Bombers habang dumulas sa kaparehong 2-14 kartada ang San Beda. Ang dalawang koponan, gayunpaman, ay wala na sa posisyon na makapasok ng Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatili si Kiefer Ravena bilang Filipino import at pumirma na naman ng isang kontrata para sa koponan ng Yokohama B Corsairs sa Japan B-League na nagmarka ng kanyang ikalawang taon sa koponan. Namarkaan din ng pangyayari ang ikalimang season ni Ravena sa liga kung saan naglaro ito ng 3 taon para sa Shiga Lakes. Sumama siya sa Yokohama nitong nakalipas na taon kung saan pinalitan niya si Kai Soto bilang Asian import ng koponan. Sa isang pahayag, sinabi ni Ravena na excited na siyang bumalik sa Yokohama at maglaro sa susunod na season. Nagposte si Ravena na dating naglaro para sa koponan ng NLEX sa PBA ng 9.8 points, 3.8 assists at 1.9 rebounds nitong nakaraang season kung saan nakuha ng Yokohama ang 24 na panalo laban sa 36 na talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni Chris Porter na aalis na siya sa poder ng Ateneo para maghanap ng iba pang opsyon upang mas lalong mapabuti ang sariling kapakanan. Sinabi ni Porter na mahirap na desisyon ang kanyang ginawa, lalo na't namalagi siya sa Ateneo simula pa noong elementary pa lang siya sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu bago lumipat sa Ateneo de Manila para sa high school at kolehiyo.
Naging susi si Porter para sa Blue Eagles at nakakuha din ng 2 Mythical Team Awards noong siya'y junior pa lamang. Naging disente naman ang rookie year ng 6'5" big man kung saan nag-average ito ng 6.5 points at 6.8 rebounds kada laro. Subalit kinapos ang Blue Eagles na makapasok sa Final Four kung saan nagtapos sila sa pinakahuli ng team standings, tangan ang 4-10 record. Binigyan din naman ni Porter na wala siyang problema sa kanyang koponan at eskwelahan at sinabing hinahanap niya lang ang kanyang paglago bilang estudyante at atleta, pati na rin ang panibagong kapaligiran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating segmentong Balitang Sports, gumawa ng pangalan ang mga pausbong na boksingero mula sa Philippine Youth Team sa Asian Boxing Under-15 at Under-17 Championships pagkaraang makakuha ng 2 bronze medal kamakailan sa Amman, Jordan. Nakatungtong sina Ermali Caballero at Leomar Lobrido sa entablado pagkatapos umabot ng semifinals ng kanya-kanyang dibisyon. Natalo si Caballero laban kay Sabrina Chakamanova ng Uzbekistan sa isang 5-0 unanimous decision sa kanilang Under-17 Girls 54 kg bout, habang kinuha ni Lobrido ang dikit na 3-2 split decision na pagkatalo kontra Mikhailo Sidorenko ng Ukraine sa kanilang laban sa Under-17 Boys 44-46 kg. Ang kalaban ng dalawang Pilipino ay nakuha ang silver medal sa huli kung saan natalo sila sa finals. Si Caballero ang kaisa-isang Filipina na sumali sa torneo. Ang iba pang Filipino fighters na lumaban sa kompetisyon ay sina Noel Kagubkob Jr. na lumaban sa Under-15 Boys 30-33 kg, Richard Paila Jr. sa Under-15 Boys 37 kg, Matthew Ayumana sa Under-15 Boys 46 kg, Jefferson Amaya sa Under-17 Boys 48 kg, Raymer Soledad Jr. sa Under-17 Boys 50 kg, John Elmer Napoles sa Under-17 Boys 52 kg, Ziadrak James Cabrera sa Under-17 Boys 63 kg, at Jorma Creo na lumaban sa Under-15 Boys 64 kg division. Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP Secretary General Marcos Manalo, nakatakdang sumali ang Filipino boxers sa Thailand Open International Boxing Tournament sa Bangkok, Thailand itong Mayo 22 hanggang Hunyo 2 bago tumungo sa isang training camp sa Astana, Kazakhstan sa Hunyo 21 hanggang 28 para sa kanilang preparasyon sa World Boxing Cup na gaganapin din sa Astana sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po ang inyong lingkod na si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naranasan na rin pala ni Rufa Gutierrez na manakawan ng alahas. Ito nga mismo ang inamin ng aktres at isa sa mga most in-demand brand ambassadors sa kasalukuyan. Pero throwback story na yon, kumbaga noong single pa siya at kasagsagan ng karir nila ng kaibigang si Donita Rose. Pinahiram daw niya ang alahas sa kaibigang aktres na sa Amerika na ngayon naninirahan pero may isang nagnakaw noong ipinahiram niya kay Donita. Pero nahanap din nila ang nasabing nawalang hikaw. Samantala, hindi na pala darating sa bansa itong si Ilmas Bectas, ang ex-husband niya, upang dalawin ang dalawa nilang anak. Aniya, nanonood daw yata ng mga video interview niya ang dating asawa. Sa abroad na lang daw ito makikipagkita sa mga anak na sina Lauren at Venice Bectas na darating sa bansa dahil school break na nila. Maaalalang inamin ni Rufa na kinausap siya ng dating mister na darating siya at nag-demand ito na masolo siya. Pero umayaw si Rufa dahil alam natin lahat na meron na siyang karelasyon sa kasalukuyan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nabighani naman ang unkabogable star na si Vice Ganda, nabighani ni Vice Ganda ang audience sa opening night ng concert ni Lady Gaga sa Singapore noong nakaraang linggo, Mayo 18. Nagsuot siya ng abracadabra-inspired na red gown na may kasamang pulang tungkod. Para po sa mga hindi nakakaalam, yung abracadabra ay ang latest hit song ni Lady Gaga. Sa post nga ay ipinakita ni Vice ang mga kuha ng kanyang outfit at mga video mula sa fans na nakakita sa kanya sa concert na ginanap sa National Stadium dyan nga sa Singapore. Kinumpara pa nga siya dito mismo kay Lady Gaga. Sabi nga ni Vice sa kanyang post, quote and unquote, "My mama told me when I was young, we're all born superstars." Yan yung kumbaga kasama yan sa lyrics ng kanta ni Lady Gaga na Born This Way.
Bukod kay Vice, ang dami ring drag queen na nanood sa opening night ng concert, kabilang na ang Filipino drag queen na si Lady Gagita, na sa wakas ay nakaharap na ang kanyang longtime idol na si Lady Gaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, nakalabas na mula sa Pinoy Big Brother house itong si Josh Ford. At ngayon ay posibleng magkakamabutihan na ang binata at ang kapwa housemate na si Kira Ballinger. Matatandaan na mas unang na-evict sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition itong si Kira. Quote and unquote, she's a sweet person and sobrang bait niya po, hindi lang outside, inside. Ngayon, kinikilala po namin ang isa't isa, looking forward to whatever happens, abangan. At the start pa lang, sa loob ng bahay ni Kuya, we were getting to know each other. I'm excited to get to know her more. That's all I can say. Yan ang nakangiting pagtatapat ni Josh sa Fast Talk with Boy Abunda. Masayang karanasan para sa baguhang aktor ang maging isang housemate. Mayroong nadiskubre itong si Josh sa sarili sa loob ng mahigit 2 buwan na pananatili niya sa bahay ni Kuya. Sabi nga ni Josh, quote and unquote, sobrang saya, super saya Tito Boy. I really enjoyed it, like having no phone. I enjoyed it so much. Kasi ako, I really like connecting to people, mas makilala yung personality nila, mga kwento nila sa buhay, so that was really nice na nakilala ko po lahat sa bahay. I discovered with myself, it's okay to not be okay, you just have to be open on how I feel. Kasi kapag hinawakan mo na yung sarili mo, yung damdamin mo, sasabog ka, so it's okay to let it out and talk to people. Yan ang makahulugang pagbabahagi ng kapuso actor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Stephanie Vicente, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.